tuwing ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mangarap at tumulad. Tatandaan mo ba? Inukit kong puso sa punong mangga, at ang inalay kong gumamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno at halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Opo mga kapanali, maibabalik natin ang kahapon sa piling ng ating Diyos Ama. Ipinadama ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa tao nang nilikha niya ang ating unang mga magulang sa halamanan ng paraiso. Patuloy siyang nagmahal sa kabila ng pagsuway sa kanyang utos. Magpahanggang ngayon, ang Diyos ay nagmamahal, naghihintay at umaasa na magbalik loob ang tao sa Kanya. Tatagpuin niya tayo saan man tayo naroon. Ibukas lamang natin ang ating mga puso sa Kanyang paanyaya ng pagbabalik loob sa kumpisal tuwing tayo ay naliligaw ng landas. Tatalakayin natin ngayon ang mga paraan kung paano. Magandang araw, ito ang ikalawang bahagi ng ating paksa tungkol sa pagpasok ng kamatayan sa mundo dahil sa kasalanan. May dalawang paraan ibinigay ang Diyos upang makapagbalik loob sa Kanya. Ito ay ang mga sakramento ng binyag at ng kumpisal. Bagamat naging mga anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng binyag, binigyan pa rin niya tayo ng sakramento ng kumpisal para maging daan pabalik sa Kanya tuwing tayo'y magkasala. Hinihikayat tayo ngayon magsuri ng budhi na may kababaang loob, batay sa 10 utos ng Diyos, at talikuran ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa kumpisal. Pagsusuri ng budhi batay sa 10 utos ng Diyos. Una, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ang Diyos ang pinakamahalagang katotohanan sa ating buhay. Nag-aalinlangan ba ako sa aking pananampalatayang Katoliko? Ako ba'y nagbabasa ng mga aklat o nanonood ng mga pelikula o palabas na labag sa aking pananampalataya? Ako ba'y mapamanhiin? Naniniwala ba ako sa mga hula, astrolohiya, pagbasa ng palad, kulam? Ako ba'y naniniwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok at paghihirap? Ikalawa, igalang mo ang ngalan ng Diyos. Binanggit ko ba ang ngalan ng Diyos nang walang paggalang? Ako ba'y nagmura? Tinupad ko ba ang mga pangako ko sa Diyos? Ikatlo, ipangilin mo ang araw ng Panginoon. Ako ba ay nagsisimba tuwing araw ng linggo at pistang pangilin?
Ang mga pistang pangilin ay Enero 1, kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Disyembre 8, kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. At Disyembre 25, Pasko ng pagsilang ni Jesus. Nananalangin ba ako araw-araw? Kahit sa umaga o gabi man lamang? Nagbabasa ba ako ng mga pahayag ng Diyos mula sa Biblia araw-araw? Ika-4, igalang ang iyong ama at ina. Nagkulang ba ako sa pagpapadama ng aking pagmamahal sa aking mga magulang at iba pang kamag-anak? Ako ba'y hindi naging magalang o masunurin sa kanila? Ikaw ba'y tumulong sa kanila ng buong kakayahan? Nagdulot ba ako ng sama ng loob sa kanila? Paano? Iginalang ko ba ang aking mga guro, ang aking mga superiors, at iba pang may awtoridad? Ika-5, huwag kang papatay. May nasaktan ba ako dahil sa aking sinabi o ginawa? Tumanggi ba akong tumulong sa aking kapwa, gayong may pagkakataon at paraan para ako'y makatulong? Nagkalat ba ako ng masamang balita tungkol sa iba? Ako ba'y naging instrumento upang mahikayat ang iba na magkasala sa pamamagitan ng aking sinabi at ginawa? Ako ba ay pumatay? Naging sanhi ba ako ng kapahamakang pisikal o moral ng aking kapwa? Ako ba'y tahasang sumang-ayon, nagrekomenda o lumahok sa aborsyon? Pinalagaan ko ba ang pisikal at pangkaisipang kalusugan? Ika-6 at ika-9, huwag kang manghalay at huwag mong pagnasaan ang asawa ng iyong kapwa. Tumingin ba ako sa mga malalaswang larawan, palabas, nagbasa ng mga aklat at iba pang lathain na nagpupukaw ng mahalay na damdamin na makapagtutulak sa akin na magkasala laban sa kalinisan? Ako ba'y naging maingat at wasto sa pakikisalamuha sa iba, babae man o lalaki, may asawa man o wala? Sumali ba ako sa mga usapin o biruan na posibleng mag-udyok sa akin at sa mga kasama ko na magkasala laban sa kalinisan? O ba'y nakipagrelasyon, nakipagtalik o nagsagawa ng mga pagkilos na nararapat lamang sa mga taong kasal na sa simbahan? Para sa may mga asawa, naging tapat ba ako sa aking asawa, sa aking isip at gawa? Ginamit ko ba ang sakramento ng kasal upang maipadama ko sa aking asawa ang tunay at hindi makasariling pagmamahal o para lamang mapagbigyan ng aking makamundong pagnanasa? Ika-7 at ika-10, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnasahan ang mga ari-arian ng iyong kapwa. Ako ba'y nagnakaw? Isinauli ko ba ang aking ninakaw o binayaran ang halaga nito? Naging tapat ba ako sa aking trabaho at ginampanan ko ba ng buong husay ito? Makatarungan ba ako sa pagbabayad ng aking empleyado, sa pagbabayad ng buwis at iba pang dapat bayaran? Nainggit ba ako sa kayamanan ng iba at sa kanilang tagumpay? Ako ba'y naging sakim? At ang ika-8,
Huwag kang magsinungaling laban sa iyong kapwa. Ako ba'y nagsinungaling para ipagtanggol ang aking kayabangan o para magdulot ng kapahamakan sa iba? Ipinagtapat ko ba sa iba ang mga sikretong ipinagkatiwala sa akin? Mayroon ba akong pinaratangan bagamat ito'y walang katotohanan? Hinusgahan ko ba ang iba ng walang pasubali? Ako ba'y isang taong may kinikilingan? Kaya ko bang timbangin ng wasto ang katotohanan at pagiging mapagbigay? Ating dasalin ang panalangin ng pagsisisi. O Diyos, ikinalulungkot ko ng buong puso ang pagkakasala ko sa iyo. Kinasusuklaman ko ang lahat kong kasalanan dahil sa takot sa iyong makatarungang hatol, ngunit higit sa lahat, dahil ito'y nakakasakit sa iyong kalooban. Diyos na walang hanggan, ang kabutihan at nararapat na ibigin ng walang katapusan. Matibay akong nagtitika na ikukumpisal ko ang aking mga kasalanan, tuparin ang tagubiling pagsisisi at sa tulong ng iyong biyaya ay magbabagong buhay. Amen. Matapos manalangin ng pagsisisi, maaring magpayo ang pari ng makatutulong sa ating kapayapaan. Sa huli, igagawad niya ang pagpapatawad ng Diyos at ibibigay ang penitensya na dadasalin o gagawin pagkatapos ng kumpisal. Matapos mangumpisal, makadarama tayo ng kaligayahan at kapayapaan ng kaluluwa. Ito ay dulot ng biyayang muling nag-uugnay sa ating mga puso sa kabanalan ng Diyos. Kung kaya't pinapayuhan tayo na mangumpisal kahit man lang isang beses sa loob ng isang taon upang mapanglagaan natin ang ating kaluluwa. Sa mga may katanungan tungkol sa Katolikong pananampalataya, inaanyayahan namin kayo na magtungo sa malapit na parokyang Katoliko. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam at hanggang sa muli nating pagkikita. Your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God.